Dinig nga. Maya ka naman. Buksan mo na lang ito, hindi na lang natin. Yan, nakalag na. Salamat po. Good morning, everyone. Shalom po, everyone. Good morning. Good morning. To each and every one of us. Good morning. Good morning. Para tayo na sa studio. Mapagpalang umaga sa lahat. Tayo po'y handa na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. A blessed morning, everyone. Shalom. Blessed morning, Nana. Blessed morning po to all. Blessed morning. Hallelujah. Tayo po ba excited na magbasa na naman at mamuli-mulay sa salita ng Diyos? Sa Leviticus chapter 16 na po tayo ngayon. Hallelujah. So before po tayo mag-proceed sa ating pamulay-bulay, magpuri muna tayo sa Panginoon at manalanginan, no? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito. Patuloy po kami na nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, Father God. Patuloy na itinataas ka po namin. Patuloy na kinikilala namin na kung wala ka, wala talaga kami magagawa sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord, sa buhay ni Ate Junmin, Nanay Mina, at sa lahat pong ka-devotional namin online na nag-aabang na ngayon. Thank you sa bawat isa sa buhay. Meron kang kapahayagan, Lord. Thank you, Lord. All glory, thanksgiving, honor, adorations belongs to you, Lord, in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Amen. Salamat sa Panginoon. Sige po, ating awitin po yung goodness of God. Prepare na ba ang ating mga heart, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Thank you, Lord. Lord. Salamat sa mga prepare na heart namin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Salamat po, no? Panatag, no? At ating i-prepare natin heart para sa Panginoon. Hallelujah. Kabutihan ng Diyos. Awitin natin yung kabutihan ng Diyos. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula, hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Lord God, Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. Awitin mo sa kabutihan ng Diyos. yes, Lord God. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay,
kailanman ay hindi nagbabago po, Panginoon. Ang Ika'y iyong kabutihan tapat para sa sa bawat isa sa habang amin. At buhay. panatili kang tapat, Panginoon. Kahit hindi kami tapat sa Kay pagtrabaho, mabuti Salamat po na acknowledge namin ang iyong presensya sa hanggat bawat puso ako po namin, ay Panginoon. At kami po ay nabubuhay. Awitin po namin, Awitin Panginoon, ko ang ang kabutihan. kabutihan. Salamat po, Lord. Salamat sa pagsama mo. Yes, Lord, pustusin mo ang bawat isa, Panginoon, ng iyong banal na presensya, Panginoon. Lord, salamat po. Kay tapat sa habang Sabi mo po kami ito sa mga salita mo na paglayan na ito, Panginoon. kay mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Lord. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hanggat kami ay nabubuhay, aawitin namin ang kabutihan mo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Bulay-bulay namin ang iyong mga salita. Lord, kausapin mo ang bawat isa through sa pagbasa at palamang ng iyong mga salita ngayon, may mga nagririma ka na. Kapahayagan ka na sa bawat puso ng bawat isa, maging sa kabilang screen sa mga nanonood nito sa live, sa mga silent viewer, and even sa magwa-watch nito replay. Thank you, Lord. All glory, thanksgiving, and honor, Lord, belongs to you, O God, in the mighty name of Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Blessed morning po, everyone. Blessed morning po, Ate Jessica of Dayanila San Juan, Ate Tess Rovignol. Blessed morning, Ate Litzel Zida, Ate Lita de la Paz, Pag may at sa heartburn lahat at acid darating, Ate Jackie, Prevenice Ate Advantage Karin, for at all-day Ate relief Lorna. up to 12 hours. Blessed morning, everyone. Tayo po ay ready na po na mamuli-bulay sa salita ng Panginoon. No? Atin pong awitan si Lord sa umagang ito, mga kapatid, before pa tayo na mag-proceed sa ating pamulay-bulay, isang awit pa raw, sabi ng aking mga kasama dito. Amen. Tayo po ay sabayan natin ito. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggan, mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord God. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman sa aming mga puso, O Diyos. Hallelujah. Luubin mo ang aming buhay na maging banal mong tahanan, O Panginoon. Hallelujah. Ang puso ay dito. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagdapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan,
Salamat po, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman sa bawat isa po sa amin. Salamat po, lahat ng kalwalhatian at ng karangalan, pagpupuri, Panginoon. Sa iyo lang namin ibinabalik, O God, sa iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Sabi nga po ni Ate Olive de la Paz, good morning po sa inyo. Good morning din po, Ate Good Olive, at sa lahat morning. po. Sabi nga po ni Ate Lita de la Paz, ay si Ate Let, no, si Ate Lep Salsida, amen, no, na magpapakumbaba na sumasamo, amen, yes, heart, ng sumasamo, amen, hallelujah. Salamat po, Ate Let Salsida, yes, hallelujah. And Ate Jessica, no, Ate Jessica of Dayanila San Juan, no, blessed morning po, no, at sa lahat-lahat. Ate Tess Robinyol, sabi po ni Ate Tess Robinyol, blessed morning po, Pastora Virgie, Ate Junmin, Nanay Mina, at sa lahat po. Blessed morning din po, no, Ate Tess Robinyol. Amen. Hallelujah. Salamat po, no. Maghari ka, O Diyos. Ay, kumakanta po pala siya. Kumakanta po pala si Ate Lit Salsida, kasabay natin. Amen. Salamat po, Ate Lit, at sa inyong lahat sa pagpuri na kasama natin ang ating mga pagpupuri, mga pagpasalamat. Ito po ay isang mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Yes, Lord. Gusto niya na Thank magpuri you, tayo Lord. lagi sa Kanya, Glory magpasalamat to you, Lord. at mga nalangin. No? So, tataas natin siya lagi sa ating mga puso. No? Ate Jackie is watching also. Si Jackie Quezon Bagabaldo. Amen. At Ate Matilde Kahumban-Diluna. Amen. No? So, sabi nga po ni Ate Lorna Mijares, good morning po sa lahat. Good morning din po, Ate Lorna. Amen. At Ate Matilde Kahumban-Diluna, blessed morning. No? Ate Jackie, blessed morning. Ano? Hallelujah. At sa lahat pang darating. Si Ate Lita de la Paz, Kuya Ba, blessed morning or blessed day po sa lahat, no? So, amen, amen. So, ready na ba si Nanay? Amen. Amen, hallelujah. So, tayo po ay, ang ating mga puso, i-ready na po natin ngayon, no? Anod natin sa mga grudges, mga bagahe, para si Lord po ang mangusap. Siya po ang pusong dalisay ay nakakatanggap lagi ng panibagong mga salita na nanggagaling sa Panginoon. Kahit pa ulit-ulit na ito nating nabasa na natin, no? Kasi ang Bible ay mula pa noon ngayon at walang pagkapawalang hanggan, hindi naman nagbabago, pero may bagong kapahagan every time na magbasa po tayo. Amen. Sige po, Nay. Mapagpalang umaga po muli, Lord. Good morning po, good morning po. Amen. Nandito pa din po tayo sa Levitico chapter 16. At ito po ay may 3 paksa. Amen. Yes. Ang unang paksa po, ang araw ng pagtubos sa kasalanan. 1. Pagkamatay ng 2 anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Yahweh. 2. Si Moises ay kinausap ni Yahweh. Sinabi niya, sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na makalalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon, sapagkat magpapakita ako roon sa pamamagitan ng ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Mamamatay siya kapag siya'y sumuway. Makakapasok lamang siya roon pagkatapos niyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. 4. Siya'y maliligo pagkatapos magsuot ng sagradong kasuotan, linong mahabang panloob na kasuotan, linong salawal, linong pamigkis, at linong turbante. 5. Bibigyan siya ng mga Israelita ng 2 lalaking kambing
na ihahandog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. 6. Ihahandog niya ang toro para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. 7. Pagkatapos, dadalhin niya ang 2 kambing sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. 8. Sa pamamagitan ng palabunutan, malalaman kung alin sa 2 ang para kay Yahweh at alin ang para kay Azazel. 9. Ang para kay Yahweh ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. 10. Ngunit ang para kay Azazel ay buhay na ihahandog sa akin bilang pantubos sa kasalanan sa kapakakawalan sa ilang para kay Azazel. 11. Ang batang toro ay papatayin ni Aaron at ihahandog para sa kasalanan niya at ng kanyang pamilya. 12. Pagkatapos kukunan niya ang lalagyan ng insenso at pupunuin ng baga buhat sa altar na sunugan ng handog. Kukuha rin siya ng 2 dakot na pinulbos na insenso at dadalhin sa loob ng tabing. 13. Upang hindi siya mamatay, ibubuhos niya ang insenso sa apoy sa harapan ko upang ang usok nito ay upang ang usok nito ay tumakip sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng tipan. 14. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay iwiwisik ito ng minsan sa harap ng luklukan ng awa at 7 beses sa harap ng kaba ng tipan. 15. Pagkatapos, papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng sambayanan. Magdadala siya ng dugo nito sa loob ng tabing at gaya ng ginawa niya sa dugo ng batang toro, iwiwisik din niya ito sa harap ng luklukan ng awa at sa harap ng kaba ng tipan. 16. Sa gayong paraan, lilinisin niya ang dakong kabanal-banalan sa mga karumihan at kasalanan ng bayang Israel. Gayon din ang gagawin niya sa toldang tipanan na nahawa sa kanilang karumihan. 17. Walang sino mang lalapit sa toldang tipanan sa sandaling pumasok doon si Aaron hanggang hindi siya lumalabas pagkatapos niyang maghandog para sa kasalanan niya, para sa kanyang pamilya at para sa kasalanan ng sambayanan. 18. Paglabas niya, pupunta siya sa altar na sunugan ng handog upang linisin din iyon. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at ng kambing at papahira niya ang mga sungay ng altar. 19. Sa pamamagitan ng kanyang daliri, 7 beses niyang wiwisikan ang altar upang ito'y pabanalin at linisin sa kasalanan
ng mga Israelita. Sa ating pangalawang paksa, ang kambing na pakakawalan. Amen. Hallelujah. Nasa pangalawang paksa po tayo. No? So, hallelujah. Sabi po ni Ate Lita, sorry po, hindi daw agad niya nakita ang reels. Okay lang po ate, kasi nag-uumpisa pa lang naman tayo. Pagbasa, pwede naman, maulit na naman mamaya kasi ano naman ito, no? Atin bulay-bulay, hindi ulitin natin pagbasa, no? Sige po, nanay, patuloy po. No, si Ate, si Ate Respicio Bliss is watching. Ate Alia Kayanan is watching din po. No, salamat po sa mga humabol. Sige po, Nay. God bless po. No. Ikaw na po din. Walang pasok si Alea. Wala din. Opo. Ang kambing na pakakawalan. Yung kambing. 20. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa dakong kabanal-banalan, sa toldang tipanan at sa altar na sunugan ng mga handog, kukunin niya ang pangalawang kambing. 21. Ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipapahayag ang lahat ng kasalanan at pagsuway ng sambayanang Israel. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa ilang. 22. Tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang, ito'y pakakawalan. 23. Pupunta naman si Aaron sa toldang tipanan at dooy huhubarin ang damit na suot niya nang pumasok sa toldang kabanal-banalan at iiwan ito roon. 24. Maliligo siya sa isang banal na lugar at matapos magbihis ng sariling damit, ihahandog niya sa altar ang handog na susunugin para sa kanyang sarili, para sa buong bayan. 25. Susunugin din niya sa ibabaw ng altar ang taba ng mga handog para sa kasalanan. 26. Bagong bumalik sa kampo, ang taong nagdala ng kambing para kay Azazel, maliligo muna siya at maglalaba ng kanyang kasuotan. 27. Ilalabas naman sa kampo ang toro at ang kambing na ihahandog para sa kasalanan. Ang balat, ang laman, at ang mga dumi nito ay susunugin sa labas ng kampo. 28. Maglalaba ng kasuotan at maliligo ang nagsunog nito bago siya makabalik sa kampo. Sa ating pangatlong paksa, sa ating pangatlong paksa, ito po ay tungkol sa ang araw ng pagdaraos nito. 29. Ito ang tuntuning susundin ninyo magpakailanman. Tuwing ikasampung araw ng ikapitong buwan, mag-aayuno kayo at huwag magtatrabaho. Dapat itong tuparin ng lahat, maging Israelita o dayuhan. 30. Sapagkat sa araw na ito ay tutubusin kayo na sa inyong mga kasalanan upang maging malinis kayo sa harapan ni Yahweh. 31. Ito'y araw ng ganap na pamamahinga. Mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntuning ito habang panahon. 32.
Ang paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng pinakapinunong pari na na nanunungkulan sa panahong iyon. Magsusuot siya ng mga sagradong kasuotan, lino at 33 gagawin niya ang ritual ng paglilinis ng dakong kabanal-banalan ng toldang tipanan ng altar ng mga pari at ng buong bayan. 34. Ito'y batas na palaging tutuparin ng mga Israelita, minsan 1 taon, upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. At ginawa nga ni Moises ang utos ni Yahweh. Purihin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Blessed morning po sa lahat. Talagang hallelujah. Ang ating mga pinagbulay-bulayan ngayon palalim. Ano po? Palalim ng palalim sa term na assassin. Hindi natin alam kung ano yung term na assassin. Kaya sinesearch ko pa yun. And glory to God. A blessed morning, evening, o afternoon po sa lahat. Kung saan man itong dako makakarating ang ating live streaming o mga live man kayo nanood o replay. Sabi ni Ate Lita na na-late siya. Gusto siyang mag-umpisa pero hindi niya nakita agad ang reel. Okay lang po, ate. So, sa lahat po no, sa Aliyah Kayanan, ano po yung ano ni Ate Aliyah, sabi niya, di po ako nakapasok, babalik po kami hospital kagabi po. Hospital din po kami. Ano po yung sinong na hospital, Ate Aliyah? No, so ating ipanalangin 'yan. Ano po? Hallelujah. So si Ate Salcida, sabi niya, sana nakita mo din ito, nalit ako kasi di ako agad na. Hindi daw nila nakita agad. Okay lang po, Ate Salcida, no? Meron namang pwede naman papanood po replay, no? So ngayon po ay talagang napakaano, no? Amen, sabi ni Ate Tess. Grabe po yung si Ate Matilde nandiyan pa din at sa lahat-lahat, no? Salamat po sa iyong pagmulay-bulay kasama namin. Ikaw, ano po sakit mo, Ate Aliyah? Na-hospital daw po si Ate Aliyah. Amen. So, na-miss namin kayo, no, dito. No, ilang linggo na po. So, no, panalangin natin. All is well. Pinagaling ka na sa magitan ng mga latay ng Panginoong Hesus. Patuloy na manalangin sa Lord, no, Ate Aliyah. Ayan, pagka na-miss ka ni Lord, no, meron talagang mga paramdam si Lord pag ma-miss tayo. Ano po? Hallelujah. So, balik po tayo sa pagsamba, no, pagpuri sa Panginoon dito sa Niugan, no, si LGF Niugan. Salamat po. No, so, ngayong araw na ito, salamat at ikaw ay namuli-bulay din kasama dito, no, Ate Aliyah. Hallelujah. So, glory to God. No, ngayong araw na ito, ang ganda po ng ano dito is ito po about talaga kung paano sa pagtubos ng kasalanan noon. Nung before dumating pa si Jesus. Nung before pa nagkatawang tao si Jesus, meron na silang ginagawa na paghahandog ng para sa kasalanan, no? Thank you po, Nanay Mina, dahil ang ganda po ng pagbasa. We pray sa pagbasa pa lang nakaunawa na po tayo, and glory to God. So ngayong araw na ito, hallelujah. Kasi naalala niyo po ba nung namatay po yung dalawang anak ni Aaron, si Nadab at si Abiho, kasi naghandog sila na hindi tamang apoy, hindi yung sa instruction ng Panginoon. Ano po? So, kaya po, ano po yung nangyayari ay namatay silang dalawa, yung mga anak ni Nadab si Nadab at si Abiho na anak ni Aaron, no? Isang mga pari na anak niya, under niya, no? So, ngayon, kaya ito yung instruction, napakasilan po ng instruction ng Panginoon sa time na ito. No, sabi nga po niya dito, no, atin pong basahin uli, pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Yahweh. No, mayroon silang paglapit na sa harapan ni Yahweh na hindi nararapat, gumamit sila ng maling apoy. Ano, hindi yung instruction ni Yahweh, no, ng Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi nga po niya, si Moises ay kinausap ni Yahweh. Ito po yung pag-uusap nila ni Moises at ng Panginoon, no? Sabi nga niya, sabi niya, sabihin mo sa mga kapatid
mong si Aaron na makalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon. May takda ng panahon. Kasi po, sabi niya, sapagkat magpakita ako roon sa pamamagitan ng ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Doon po magpapakita, doon po katagpuin ang presensya ng Diyos sa ibabaw ng kaban ng tipan, sa luklukan ng awa, nandoon. Sabi po niya ay mamamatay siya. Mayroon siyang warning. Sabi po, mamamatay siya kapag siya'y sumuway. Ayun po, may warning. At totoo naman po, may sample na po eh. Sino po? Si Nadab at si Abihu, yung dalawang anak niya. So, kaya dito, this time, talagang ano sila, masusing sumunod. Isa-isa mga instruction, isa-isa nila para hindi siya mamatay nang siya po ay lalapit na uli doon sa presensya ng Diyos, no? So, grabe ang Panginoon no, pag sa disobedience nung time na ito, talagang sa batas po nakatingin po talaga ang Panginoon. Ano po, sabi nga po niya dito, makapasok lamang siya roon pagkatapos niyang magdala, ano po yung instruction ng batang toro bilang handog para sa kasalanan. So, batang toro, ano po yun, yung tupa, di ba po? At isang lalaking tupa, batang turo, isang lalaking tupa, no? Sabi niya bilang handog bilang handog na sunugin, no? Verse 4, ang sabi po dito, siya'y maliligo pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuotan. Maliligo pa, physically talaga malinis, no? Ang sagradong kasuotan, ano po 'yon? Una, linong mahabang panloob, na kasuotan. Linong salawal, no? Pati sa lawal tinitignan, linong salawal, no? Pati sa lawal, pati sa pinakaloob-loob, tinitignan, ano po, sa lawal. At linong pamigkis at linong turbante. Lahat po 'yan lino. Lino ano po lahat? Linen o lenin. Ano po? So sa verse 5, bibigyan siya ng mga liban pa sa kanya, may bibigay pa sa mga Israelita. Ano po 'yon? Bibigyan siya ng mga Israelita ng 2 lalaking kambing na inihandog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. 2 din po no ang kanyang ibibigay sa kanya ng mga Israelita, 2 kambing. Ano po yung una? Para sunugin, at yung una ay para sa kasalanan. Ang una para sa kasalanan, pangalawa para sunugin, no? Sabi nga po niya dito ay verse 6. Ihahandog niya ang turo para sa kasalanan niya at ang kanyang at ng kanyang sambahayan. Meron pang paghandog para sa kasalanan, iba yung para sa kasalanan niya at sa kanyang sambahayan, iba yun, at iba din yung pagkatapos dadalhin niya ang 2 kambing sa harapan ni Yahweh sabi niya sa may pintuan ng tuldang tipanan. Sa pamamagitan ng palabunutan, malalaman kung alin sa dalawa ang para kay Yahweh at alin ang para kay Azazel. So, ngayon po, no, sa word na Azazel, no, kailangan natin yang pag-aral. Sabi ko, Lord, nag-search po ako Azazel. So, nang sabi ni Atilita dito, deeper and deeper po ang topic natin. Amen. Ang daming kautusan na dapat sundin. Ang stress dito, yung kambing ay sabi niya, aakuin ang mga kasalanan ay pakawalan sa wilderness. Yes, yun po yun para kay Azazel. Kasi yung dito po, yung para yung 2, magpalabunutan kung alin sa kambing na ito ay ihandog para sa kayawi at handog sa kasalanan. Ano po, yung handog para sa kasalanan, yun po yung pakawalan sa wilderness, sa ilang. Ano po, so, ang para kayawi ay papatayin at ialay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. Ngunit ang para kay Azazel ay buhay na ihandog sa akin, sabi po, bilang pagtubo sa kasalanan. Inisit ko na yan, te. Mayroon akong titignan. Saka pakakawalan sa ilang
para kay Azazel. So, si Azazel, ano po? So, ngayon po, ang Azazel po, ang meaning po ng Azazel, no, dito sa ating binabasa, Azazel, sa tradisyon na Tagalog ay isinalin ito bilang kambing na tagapasan o scapegoat. Ano po? Scapegoat ang tawag, Azazel. So, ngunit sa original na kontekstong Hebreo, na mayroong original, sa mga Bible scholar o sa mga scholar ng Biblia, may tatlong malalim na teorya o kahulugan ang Azazel. Una, ang kambing na lumalayo, the goat that departs, mula sa salitang Hebreo is or kambing, at asal pag-alis o paglayo. No, ang malalim na kahulugan nito ay ang ganap na pagpawi ng kasalanan. Yun po yung kahulugan ng Azazel. Hindi basta pinapatawad ang kasalanan, ito ay pinalayas at tuluyan ng inalis sa kampo. Kaya nga sa ilang pinadala sa ilang, no? Kaya pinakawalan sa ilang yung kambing na para kay Azazel, no? Azazel. At ito ay pinalayas at tuluyan ng inalis sa kampo ng bayan ng Diyos, no? So, ang lugar ng kapahamakan, no? Ito po 'yun ayon sa ilang sinaunang tradisyong Hudiyo, ang Azazel ay tumutukoy sa isang matarik, no, mabatong, bangin sa ilang. Yan po yung Azazel, no, sa Hebrew na salin din po, no. Doon dinadala ang kambing at nahuhulog upang matiyak na ang kasalanan ang hindi na kailanman makabalik sa komunidad. Kaya ihuhulog talaga, pakawalan, titiyakin nila na yung kambing ay hindi na makabalik. Ganon po yung pagtubos noon. Klaseng pagtubos ng kasalanan before Christ, before si Jesus, no? So, sabi niya, simbolo ng demonyo o kaharian ni Satanas. Sa panitikan ng lumang tipan, sabi po, no? So, kahulugan sa Book of Enoch, ang Azazel ay isang pangalan ng isang nahulog o demonyong nanirahan sa disyerto. Azazel, no? Tatlo po yung teorya na tinitignan sa word na Azazel. Isang word, ang dami po palang meaning nito, no? So, itong Azazel, itong kambing na pakakawalan para sa kasalanan ng mga tao, siya yung nagpasan. Itong kambing na ito, yung yung buhay na kambing, Azazel na pakawalan ihandog. Ito po'y buhay, pakawalan sa ilang at tiyakin na hindi na po siya makabalik. Ito po'y handog para sa mga kasalanan. Para yung kambing, nandoon po lahat ng kasalanan ng mga tao, isinalin. Ano po, yun po yung ating maano dito, no? Malalim po ito, talagang malalim. Ano po, kasi kailangan natin ng matindi pang pag-aaral. Ito'y mababaw lang po, pero sa pag-devotion natin, at least may kunti tayong nalalaman. Ano po? So, hindi naman tayo mga biblical scholar o mga theologian talaga, pero at least, malalaman natin, ganito po pala ang klase ng pagtubos ng kasalanan noon. At nang dumating si Jesus, ito po ay naging progressive revelation. Paano po si Jesus po, nandoon na po kay Jesus nung nandoon na po siya doon sa cross, nandoon po ang mga kasalanan natin, inangkin na po na lahat ni Jesus para po siya ay mamatay para sa atin instead na tayo yun. Ganun po yun, no? Ang itong sa chapter 16 ay kung parang kung ano to siya, talagang kumpleto, konkreto na paglalarawan kay Jesus kung paano siya nagtubos din at sa ating mga kasalanan sa bagong ngayon na po. No po. So talagang napakasila ng mga topic na ito dahil kailangan ng matindi pang pag-aaral. Pero ang ganda po ng ano natin ngayon. No, glory to God. No, sabi nga po niya dito, nihandog, tapos bunutin palabunutan kung sino yung kambing na ipapadala para sa kasalanan at sino yung mananatiling, at ito po yun ang isa susunugin para sa kasalanan din po, ihandog kay Yahweh. Isa din po para sa Azazel. Ano po? So, ang batang turo, sabi nga po sa 11, no? Dito, no, ngunit ang para kay Azazel ay buhay na ihandog sa akin, sa 10, bilang pantubo sa kasalanan, saka pakawalan sa ilang para kay Azazel, no, ang isa, no?
So, 11, ang batang toro ay papatayin ni Aaron at ihandog para sa kasalanan niya. So, yung batang toro, para lang po sa kasalanan ni Aaron yun at ihandog para sa kanyang kasalanan, no? At ng kanyang pamilya. Yung batang turo, papatayin yun para ihandog para sa kasalanan ni Aaron sa pinakapungang Pangulong Pari at sa kanyang pamilya. So, paghahandog niya at sa kanyang pamilya sa kasalanan din po nila. So, iba pa yung sa mga Israelita. So, pagkatapos, kukunin niya ang lalagyan ng insinso at pupunuin ng baga buhat sa altar na sunugan ng handog. Kukuha rin siya ng 2 dakot ng pinulbos na insinso at dadalhin sa loob ng tabing. So, ngayon, kailangan tong sundin niya lahat para hindi siya mamamatay katulad ng kanyang 2 anak. Kaya kailangang masusi, isa-isa niyang sinusunod, no? Ganun po. Gusto nung time. Si Yahweh talaga, gusto niya na talaga obedience heart. Ano po, kahit nasabi ay noon yun, pero ngayon, iba't iba namang paraan. Ito po ay time na nandito na po si Jesus, pero this time, temporary po ito, pero makilala natin ang Diyos, gusto talaga niyang obedience. Yan po talaga ang gusto sa Panginoon. Ano po? So, 13, upang hindi siya mamatay, ibubuhos niya ang insinso sa apoy sa harapan ko, upang ang usok nito ay tumakip sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng tipan. Ayun po, no? So, merong instruction para hindi po siya mamamatay sa paghahandog niya. Ano po? Kailangang sumunod po yun si Aaron, ng pinakapunong pari, para dito sa instruction po ng Panginoon. Sino po ang nagsasalita this time? Ang Panginoon through sa buhay ni Moises. Sila yung nag-uusap dito sa instruction na ito. Ano po? So 14, kukuha siya ng dugo ng batang toro at sa pamamagitan ng kanyang daliri, no, kuha siya ng dugo sa batang toro, pamamagitan ng kanyang mga daliri, iwisik, no? Iwiwisik ito ng minsan sa harap ng luklukan ng awa at 7 bisis sa harap ng kaban ng tipan. Doon niya iwisik ang mga dugo doon sa dugo ng turo ito, no, ng kanyang handog sa kasalanan. Iwisik niya yung mga dugo doon sa luklukan ng awa sa harap ng kaban ng tipan. Ano po, 7 ilang bisis iwiwisik, no, kanya itadalhin ang iwisik ito ng minsan, no, minsan sa harap at luklukan ng awa ng 7 bisis. Sa harap minsan, sa luklukan ng awa, 7 bisis sa harap ng kaban ng tipan. No? Sabi dito, 15, sabi sa 15, pagkatapos, papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng sambayanan. Ano po daw? Ang kambing, handog para sa kasalanan, papatayin, may papatayin din, no? Handog sa kasalanan sa sambayanan. Meron pang papatayin, meron pa yung pakawalan, no? So, makikita natin ito talagang napaka masusi, talagang kung atin pong hindi natin ito maunawaan, no, kung atin pong hindi natin ulitin o isa-isahin at bulay-bulayin, himay-himayin, ano po. So magdadala siya ng dugo nito sa loob ng tabing at gaya ng ginawa niya sa dugo ng batang turo, iwiwisik din niya ito sa harap ng luklukan ng awa at sa harap ng kaban ng tipan. 16. Ganon din po, no, kung anong ginawa niya doon sa batang turo na kanyang inihandog para sa kanyang kasalanan, ganon din po yung kambing na ihandog niya para sa kasalanan ng sambayanan. Kukuha din po siya ng dugo at iwisik. Ganon po kahalaga yung dugo. Kaya nga po dugo ang kailangan para si Jesus. Kaya kailangan ng dugo ni Jesus para tayo din po ay naligtas sa bagong tipan na po, di ba po? So dito po temporary po ito, pero ito po may kaugnayan o ito'y progressive revelation about Jesus, kung paano siya namatay para din po sa atin kailangan ng malinis na dugo at hindi na po dugo ng hayop, permanenteng
kabayaran na po sa ating kasalanan. Hindi na paulit-ulit kasi ito taon-taon nilang ginagawa di ba? Sabi nga po niya dito, every time na magkasala sila, handog sila ng ganito. So ulit-ulit na lang nila itong gagawin. So dito sa gayong paraan lilinisin niya ang dakong kabanal-banalan sa mga karumihan at kasalanan ng bayang Israel. So, siya yung maglinis, siya yung pinaka-minimisyonan nito. Sino po yun? Si Aaron. Ano po yung pinaka-role niya dito? Pinakapunong pari. No? So, sabi niya, gayon din ang gagawin niya sa tuldang tipanan. Sabi niya dito, sa nahawa sa kanilang karumihan. No? 17. Walang sinumang lalapit sa tuldang tipanan sa sandaling pumasok doon si Aaron hanggang hindi siya lumabas pagkatapos niyang maghandog, no? Para sa kasalanan niya, para sa kanyang pamilya, at para sa kasalanan ng sambayanan. Kasalanan niya, kasalanan sa kanyang pamilya, at kasalanan sa sambayanan. Naghandog siya doon sa dakong kabanal-banalan, papasok siya doon pero walang makalapit hanggat hindi pa siya natapos. Kasi pag mag-disobey sila, patay, no? Grabe po. Patay talaga physically, no? Noong time na yon. Ganun po ang Diyos natin na pinaglilingkuran. Na nang that time talaga, nang hindi pa dumating si Jesus, hindi pa naghandog ng kanyang dugo, ganun po ang talagang napaka stricto po ng Diyos talaga. Amen, no? Ate Tita, blessed morning din po. Sabi nga dito, 18, paglabas niya, pupunta siya sa altar ng sunugan at handog upang linisin din iyon. Kukuha siya ng dugo ng batang turo at ng kambing at papahiran niya ang sungay ng altar, no? Ayun ang papahiran niya sa pamamagitan ng kanyang daliri. Papahiran, hindi lang iwiwisik. Papahiran niya ang sungay ng altar 7 bisis. Niyang wiwisikan ng altar. 7 bisis papahiran, 7 bisis wiwisikan upang ito'y pabanalin at linisin ang kasalanan ng mga Israelita. So ang dugo po ay nagpapabanal. Ang dugo ng hayop this time, sa mga time po ng mga Israelita, sa time po ni Moises, ni Aaron, at sa mga pari, ang dugo po ng hayop ay nagpabanal ng kanilang kasalanan. No? Nagpabanal ng mga place ng kanilang sambahan. No? So, no, yun po yun. So, ito po yung kambing, yung asazel na sinasabi. Ang kambing na pakakawalan. Ito po yung sinasabi noong kanina na ating binibigyan ng definition, sinesearch kung ano po yung asazel. Ito po yung pangalawang topic na ang kambing na pakakawalan. No? Pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa dakong kabanal-banalan sa tuldang tipanan at sa altar na sunugan ng mga handog, kukunin niya ang pangalawang kambing. Ito na yung kambing na buhay pa. Pangalawang kambing, na para sa kasalanan ng mga Israelita. So ipapatong niya ang kanyang mga kamay. Sino lang ang magpapatong ng kamay? Si Aaron lang. Ipapatong niyang kamay sa ulo nito at ipapahayag ang lahat ng kasamaan, kasalanan at pagsuway ng sambayan ng Israel. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. So, iyang kanyang ipapatong ang kamay ni Aaron, ipapatong niya sa ulo ng kambing. Sasabihin niya lahat ng kasalanan, mga pagsuway, mga kasamaan nila, sasabihin niya lahat doon sa harapan ng kambing. Doon niya, habang sinasabi niya, nakapatong ang kanyang kamay sa ulo ng kambing, no? At pagkatapos nito, ang sabi nito, ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa ilang. Hindi maraming tao, isang tao lang po ang naghihintay para dalhin yung kambing sa ilang, no? So sa wilderness, 22, tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan. At pagdating sa ilang, ito'y pakakawalan. Ayan po. Pagdating sa ilang, pakakawalan na po yung kambing na nagdala ng lahat ng kasalanan. No? Ng lahat ng kasalanan
ng mga buong Israelita. Ano po, ng mga buong sambayanan ng Israelita. Ano po, so sabi nga po the 23, pupunta naman si Aaron sa tuldang tipanan. Ano po yung gagawin niya? At dooy huhubarin ang damit na nasuot niya nang pumasok sa dakong banal-banalan at iiwan ito roon. So, hindi po niya madala yung kanyang damit, huhubarin niya, no? Huhubarin niya yung nung pumasok siya sa dakong kabanal-banalan, yung damit niya ay hindi niya madala yung lahat na yun, yung mga instruction, yung linong damit, linong pangloob, lahat yun, huhubarin niya. Ano lang po yung isusuot niya? 24, maliligo pa siya, no? Maliligo siya sa isang banal na lugar at matapos magbihis ng sariling damit. Magbihis na siya ng sariling damit. Yung damit na yon para lang doon sa dakong kabanal-banalan, huhubarin niya, maliligo siya, magbihis siya ng sarili niyang damit. Yung ordinary na niya na damit, no? So, ihahandog niya sa altar ang handog na susunugin para sa kanyang sarili at para sa buong bayan. Bukod pa doon sa handog na pinakawalan doon, yung kambing ng buhay, pinakawalan doon, nandoon na lahat ng kasalanan, mayroon pang handog na susunugin para kay Yahweh. Ano po, yun po yun, no? So, maganda po to ulitin niyo pagbasa, no? Kung meron kayong hindi na inawaan, pwede naman natin ulit-ulitin. Sabi nga, kahit 10 beses pa natin to ulit-ulitin para may bagong kapahayagan sa ating mga puso ngayon. Ano po? So, verse 25, sabi po, susunugin din niya sa ibabaw ng altar ang taba ng mga handog para sa kasalanan. 26, bago bumalik sa kampo ang taong nagdala ng kambing para kay Asasel, maliligo muna siya at maglalaba ng kanyang kausuotan. Hindi siya basta yung tao din po na nagdala ng yung sa kambing doon sa ilang para kay Asasel, hindi po siya basta-basta makabalik kung hindi siya maliligo muna, no? Maliligo muna siya bago siya babalik sa kampo. Kasi sa labas po yun ng kampo, sa ilang po nila dinadala yung kambing na nagdala ng lahat ng kasalanan ng buong sambayanan ng Israelita. Ano po? So, at magbihis din po ng kasuotan niya. Ano po? So, kung hindi sila sumusunod, alam na natin kung anong mangyayari po. Ano po? So 27, labas naman sa kampo ang turo at ang kambing na inihahandog para sa kasalanan. Ang balat, ang laman, at ang mga dumi nito ay susunugin sa labas ng kampo. Ayun po, instruction sa labas ng kampo susunugin. Kailangan nilang sumunod. Kung hindi, no, talagang may buhay pong mawala, no po. So kung hindi nila sumunod nito, no, so verse 28, maglalaba ng kasuutan at maliligo ang nagsunog nito. Ganon din po, maglaba ng kasuutan at maliligo ang nagsunog para makabalik din po sila sa kampo. No, so ganon po ang kanilang ritual po na ginagawa para sa kasalanan, paghandog, pagtubos sa kasalanan that time ng mga Israelita. Ito ba itong temporary o permanent? Temporary lang po. Sa ngayon, hindi na po ito ginagawa. Yes. Amen. So, ang araw ng pagdaraos nito. So, sa 29, ito ay tuntuning susundin ninyo magpakailanman. Noon po, nung hindi pa dumating ang Panginoon, hindi pa siya naghandog, si Jesus, para sa kasalanan. Sabi nga po dito, no, magpakailanman. No, ibig sabihin, forever to nilang gagawin. No, pero naputol po ito, natapos po ito nung napunit yung tabing ng templo. No, ibig sabihin, natapos na po yung ganitong ritual. No, sabi nga, tuwing ika-10 araw ng ikapitong buwan, ano po yan sa atin? Ika-10 araw ng ikapitong buwan. July 10, di ba? Ika-10 araw, 10, di ba? Ikapitong, po. Mag-aayuno kayo at huwag magtatrabaho. Dapat itong tuparin ng lahat, maging Israelita o dayuhan. Sabi dito, ano po, ito'y batas na pinababa ng Panginoon sa buhay ni Moises, no? So sabi niya sa 30, sapagkat sa araw na ito ay tutubusin kayo ng inyong mga kasalanan upang maging malinis kayo sa harapan ni Yahweh. Meron talagang ganun, no? Every year nilang ginagawa ito. Tutubusin, gawin yung kambing na pakawalan sa ilang,
sa ano na naman yung lahat ng mga ritual na ito na pinamunuan ng pinakapunong pari, ginagawa nila ito taon-taon hanggat hindi pa dumating ang Panginoon na tagapagligtas. Ang tagal-tagal po nila itong ginagawa. Ano po? So, 31. Ito'y araw ng ganap na pamamahinga. Mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntunin ito habang panahon. Habang panahon. No, tingnan niyo po ang context habang panahon. Ano po? Pero sa ngayon, hindi na ginagawa. No? So, bakit po? Dahil kay Jesus. Ano po? 32. Ang paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng pinakapunong pari na nanunungkulan sa panahong iyon. Magsusuot siya ng mga sagradong kasuotang lino at gagawin niya ang ritual ng paglilinis sa dakong kabanal-banalan ng tuldang tipanan, ng altar ng mga pari at ng baong bayan. 34. Ito'y batas na palaging tutuparin ng mga Israelita, minsan isang taon upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. At ginawa nga ni Moises ang utos ni Yahweh. And glory to God, no, ngayong araw na ito, magpasalamat tayo sa Panginoong Hesus. Kasi hindi na dito ginagawa pa ngayon. At ang mga Israelita, sa mga buong Israelita, sabi dito, at hindi naman tayo Israelita, no? Isa tayo sa mga na bilong sa mga Hintil. Pero nung tinanggap natin ang Panginoon, Jesus bilang Panginoon Hari at tagapagligtas, isa tayo sa nagiging anak ng Diyos o pinili ng Diyos. Kasi noon talaga, ang bansang Israel lang talaga yung pinili ng Panginoon. No? Ito talaga yung katotohanan. At kung hindi pa dumating si Jesus, sila lang din ang maliligtas. Ano po? At hindi pa dumating si Jesus, ginagawa pa to hanggang ngayon sa mga Israelita. No? So, talagang ritual po ito. Pero talagang napaka ano no siya na mayroon talagang kambing na pakakawalan, di ba? At ililihans pa sa kanyang kamay, doon sasabihin ng mga kasalanan lahat at dadalhin po ng kambing ang kasalanan ng lahat ng mga buong sambayanan ng Israelita. Kaya po pala, no, dito natin malalaman kung paano si Jesus pinadala. Kasi mahal na mahal ng Panginoon ang mga tao at ayaw niya na paulit-ulit itong gagawin at hindi naman totoong nakapagpawala talaga sa kasalanan. Kasi taon-taon ginagawa ito. Ano po? So, talagang kung hindi natin to babasahin, hindi natin mapamahal tayo lagi sa Panginoon. Ano po? So, hallelujah. Basahin mo nga yung comment ni Ate Rita. Nandun na ba yung ano? So, salamat sa Panginoon. Ngayong araw na ito, tayo po ay magbasa din po, no? Sabi nga po dito, biblical na ito na context dito sa ating binabasa sa Leviticus chapter 16, ito po ay naglalaman ng tagubilin tungkol sa araw ng pagtubos, no? Yom Kippur na nakasentro sa paglilinis ng kasalanan sa pamamagitan ng mataas na pari at dugo na handog sa kambing pakakawalan. So, no, yun po yung ating binabasa kanina, iniisa-isa na natin yun, no? Hindi tayo basa dito nga po konteksto sa na hindi ka basta-basta makalapit, ang turong kambing, andyan na to, iniisa-isa na natin yung scapegoat, asasil, scapegoat, yung kambing na magdala ng lahat ng kasalanan, at talagang titiyakin nila na hindi makabalik, no? Hindi makabalik sa kampo yung kambing at mahulog talaga doon, mamatay na yung kambing, hindi makabalik, no? So, dito ay pahayag sa katotohanan para sa ating mga Christian, lalo na sa mga born again Christian na tinatawag o pinanganak muli sa Espiritu, no? Sa bagong tipan, si Kristo ang tunay na mataas na pari. Ang teolohiya sa bagong tipan, lalo na sa aklat ng mga Hebreo, si Jesus na ang ating ganap na punong pari na pumasok sa kalangitan. Hindi na sa gawang kamay na templo, no? Dala ng sarili niyang dugo. Ano po? Pagbiyak ng yung pagkapunit sa tabing, no? Sa the veil of the temple, no? Nang namatay si Jesus o na namatay si Jesus,
Ang makapal na tabing ng templo ay nahati mula sa tuktok hanggang ilalim. Ipinapakita nito na may direktang akses na ang bawat mananampalataya sa presensya ng Diyos nang walang takot sa kamatayan. Ano po? So, minana at ganap na pagtubos. Ang dugo ng turo at kambing ay pansamantala lamang. Noon. Sa mga Kristiyano, ang dugo ni Jesus ay minsanang ibinuhos at sapat na para sa kapatawaran ng kasalanan magpakailanman. Once and for all, no? Ang kambing na nagdala ng kasalanan si Jesus ang lumalarawan sa kambing, no? Sa kambing. Sabi nga po dito, inako na pinakawalan. So siya po yun, no? Si Jesus noong pinakawalan yung kambing, si Jesus ang lumalarawan doon na siya yung umako sa lahat ng ating kasalanan. Yung asasil na pinakawalan doon, yung kambing na pinakawalan sa asasil, na tinatawag na asasil, inako na po ni Jesus lahat ang ating kasalanan. Salamat sa Panginoon. Amen. Inako na niya. Once and for all, sabi nga po, inako na at dinala niya ang ating kasalanan palayo. As far as the east is from the west. Kaya tayo ay ganap ng nilinis at pinatawad sa harapan ng Diyos. So, kaya nga po sa Golgotha po siya, sa labas na po siya ng bayan ng sa labas na po siya ng bayan ng Bethlehem. Doon po siya talaga namatay. Doon po siya So, ngayon po, makita po natin na kailangan gawin yun ni Jesus kasi nga po, ito po pala ay para po makumpleto po yung pagbayad ng kasalanan sa atin. Yes, amen. Glory to God. Talagang kung atin po itong talagang, no, as a devotional, pero pwede pa natin palaliman, marami pang pag-aaral, pero ngayon pa lang marami na tayong makukuha. Amen. Amen. So sabi nga po ni Ate Lita, no, de La Paz, ayon naman po sa scholar and tradition, isang dako o lugar, may mga nagsasabi na ito ay tumutukoy sa mabato o talaga na dako sa disyerto kung saan, no, pinalayas ang kambing, o yung binasa ko kanina, pinalayas ang kambing, sana yun ate, yan. So sa disyerto kung saan pinalayas ang kambing, uri ng demonyo ayon sa aklat ni Enoch, so sa panahon ng ikalawang templo, si Azazel ay nakikilala bilang isang tiwaling angel o demonyo sa ilang na nagtuturo sa mga tao sa masaganang kaalaman at pagtawag ng aromas, no? So simbolo ng pagkaalis ng kasalanan, itinuturing na maraming bilang sa isang ang kasalanan ay tuluyang inalis, no? At least tinalikuran, no, ng Diyos na sabi nga niya dito pa nanggaling dito at kalaunan ay sinasagisag sa ganap na pagpatawad sa nakaloob ni Jesus, no? So sa Jewish, ayan po sa baba. Hallelujah. Yan po, no. So yung mga Jewish ay ginagawa pa nila ang Day of Atonement. Opo, no, Yom Kippur. So ginawa pa daw nila yung sa mga Hebrews, no, sa Hebrew ginawa pa talaga nila kasi ang sabi nga po sa Bible ay gawin nila hanggang sa lahat ng panahon, di ba? Ang sabi dito ang utos ni Moises. So nasa kautusan pa din po sila hanggang ngayon. Di ba po Ate Lita at sa lahat po, no? Amen. So si Ate Jackie is watching, amen and amen. Sabi pa niya, no, dugo mo, sabi nga po, thank you Jesus sa banal na dugo na mo, tinubos mo kami, no, tinubos mo kami, sa taas pa po, hindi pa po tapos, no, tinubos mo kami sa aming mga kasalanan, sumpa at karamdaman, kahirapan, no, so thank you Father God, you sent your Son Jesus to random our sins, no. Salamat po Ate Lita de La Paz and salamat sa paglilinaw. Glory to God. Glory to God. Thank you, Pastora. Glory to God. Salamat, Nanay at Ate Junmin, sa araw-araw na pag-aralan natin ng Word of God, chapter by chapter and verses to verses. Amen. Glory to God. Salamat sa Panginoon. No, para po mas lalo pa nating makilala po, Ate Lita, at sa lahat po, no, ang
talagang katangian ng Diyos. No? Ang kanyang pagka-Diyos. Kanyang pagkaayaw talaga sa kasalanan. No? Pumapatay pag hindi ka sumunod. No? So, wala na ngayon. No? Hindi na tayo mamamatay physically. Pero ang mamamatay sa atin ngayon, pag hindi tayo sumunod, ang presensya ng Diyos. Yung spiritual nating pakipag-ugnayan sa Ayaw niya Panginoon. na mag-God. No, so salamat sa Panginoon and glory to God. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Ate Minda Martinez is watching Minda, and Ate Isa or Ate Isa or Ate Tita, no? No, Lipardo. Amen. Amen. No, salamat sa Panginoon. Si Ate Matilde Bandilona. Amen. Thank you, Lord. At si Ate Ching Fong is watching also. Thank you. Blessed morning din po, Ate Ching. So, salamat sa Panginoon, and we pray na talagang tayo po ay naunawaan natin ito, no? So, at least may bagong kapahayagan ta sa puso natin. Every time na tayo magbabasa, may bagong kapahayagan po tayo. And sa lahat pong makapanood dito, at sa lahat po din na makakapag-replay, and nilalagay ko po din to sa YouTube para hindi po siya maiiris. 30 days lang kasi dito sa FB. Pagka 30 days, maiiris na po ang ating record dito. Na pwede natin ito mapanood sa YouTube, sa aking channel, Pastora Virgie. No? Glory to God. Salamat sa Panginoon. No? Sige po, Nanay. Hallelujah. Amen. Ano po yung naunawaan mo ngayon at Ate Jun? Sino pong mauna sa inyo? Hallelujah. At Nanay? Sige po. Sino ba Ate Junmin? Siya ikaw daw po. Ako. Salamat po, mahal naming Panginoon. Tunay po na napakaraming beses na ipinahayag nyo ang mga bagay na ito. Ayaw. Noon, ngayon, at ang aking masasabi talaga, sa bawat pagpapahayag, nagbibigay ito ng higit na kaalaman para mapalalim ang ating kaalaman ukol sa Diyos. At noon, sa binasa natin ngayon, talagang napakatindi. Napakaraming dapat na sundin. Napakaraming dapat na isagawa. At ang lahat ng ito ay ginagampanan ng pari. Pero sa ngayon, siguro kung yun pa rin ang gagawin, aywan ko lamang kung ang mga pari sa ngayon ay magagawa pa rin ang katulad ng ginagawa noon ayon sa kapahayagan. Dahil biro mo, yung pari mag-aalay ng bagay na hinihingi para sa kanyang sariling kasalanan. Iba pa rin yung iaalay niya para sa kanyang pamilya. Iba pa rin ang iaalay niya para sa sambayanan. So, ang bigat. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, ito ang ating pakaisipin. At sinabi pa rin pala doon, ang lahat ng ito ay gagawin ninyo habang panahon. Habang panahon. Pero sa ngayon, na talagang sa pagmamahal ng Ama sa atin, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. At sa napag-aralan natin kahapon, binaligtad na ni Jesus ang lahat-lahat. Ginawa na niyang magaan ang lahat-lahat. Dahil namatay siya sa krus, tinubos na niya ang lahat ng mga kasalanan. Wala nang mga ganong paghahandog. Ang kanyang dugo sa kanyang pagkamatay, yun ang isang perfect sacrifice. Amen. Hallelujah. Perfect sacrifice na ginawa niya para sa ating lahat. Kaya ang sabi dito sa binabasa, gawin ninyo ito sa habang panahon. Alin ngayon ang gagawin natin sa habang panahon? Para sa akin, naunawaan ko dito, doon sa kabila, gawin nyo ito habang panahon, yung mga paghandog, lahat. Ngayon, sa pagkaunawa ko, ang dapat nating gawin, kilalanin ang Panginoong Hesukristo dahil siya ang nagbayad ng kanyang dugo. Ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, ang isinakripisyo niya para sa ating kanyang mga kapatid na sa ngayon. Ang sabi dito, gawin ninyo ito habang panahon.
Anong gagawin natin ngayon habang panahon? Habang tayo'y nabubuhay, kilalanin ang sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesukristo. Namatay siya sa krus, nakabayubay. Buhay niya ang ipinalit para tayo ay mapabalik sa Ama na wala ng maraming mga ritual-ritual pa. Basta dito, kilalanin natin si Jesus bilang siya ang perfect sacrifice para sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. Binayaran na niyang lahat. Yes, binayaran na niyang lahat. Kaya dapat natin siyang kilalanin. Ibig sabihin to, gawin ninyo ito habang kayo'y nabubuhay doon sa kabila, sa Old Testament ngayon. Gawin natin na kilalanin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Yes, nagawa na niya ang lahat. Kaya dapat natin habang tayo'y nabubuhay, magkaroon ng pagkilala kay Jesus. Amen. Magpasalamat sa Ama dahil ibinigay ang kanyang anak na si Jesus. Ay hindi niya inalintana ang kanyang anak ay maghirap, mamatay. Para lamang tayo ay muling makabalik sa kanya. At dahil nga sa ginawang ito ni Jesus, magpasalamat tayo. Tayo ay muling nakabalik at bukas ang kamay ng Ama na tayo ay niyayakap. Tayo ay sinalubong, talagang mahal na mahal tayo at tayo ay inangking anak. Kaya marami ngayong anak ang Ama at ang kaisa-isa niyang anak ngayon noon, hindi na iisa ngayon. Tayo ay mga anak na niya. At kilalanin natin si Jesus bilang si Jesus ang nagbigay ng kanyang dugo. Yun ang itinubo sa lahat-lahat para tayo ay maging karapat-dapat na muli sa Ama. Yes, at inangkin nga tayong anak. At ika nga ni Jesus, hingin na ninyo lahat sa Ama ang ninanais ninyo sa aking pangalan. Ganon sila ka-close sa isa't isa. Hindi inalintana ng Ama na mahirapan ang kanyang anak dahil sa pagmamahal sa atin. Amen. At hindi inalintana ni Jesus kung anuman ang mangyayari sa kanya dahil sa pagsunod niya sa kanyang Ama. Kaya gawin natin din ang kanilang mga ginawa. Tayo bilang itinuring na niyang anak, gawin natin ang pagmamahal sa kanya, paggalang, dahil tayo ay tinubos na sa lahat-lahat ng ating mga kasalanan. At gawin natin ngayon habang tayo nabubuhay, dakilain siya, pasalamatan, purihin. Dahil kung wala ang Ama at wala ang anak, nasaan tayo? Sa kanyang pagmamahal, ibinaba niya ang Espiritu Santo para manahan sa atin. Silang tatlo na tatlong persona sa iisang Diyos, kilalanin natin. Yes, habang tayo ay nabubuhay. Yun ang kapalit ng puro mga sakripisyo, handog dito, handog doon, may susunugin, may dadalhin sa ilang. Wala na ang lahat ng yan. Ang lahat ng yan ay sinagot na ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yon ang sinasabing gawin ninyo ang lahat ng ito sa habang panahon, habang tayo'y nabubuhay, dakilain, papurihan, pasalamatan, sapagkat ang Diyos na buhay ay laging sumasa atin at hindi tayo pinababayaan kailanman. Gawin ang pagdakila, pagpuri at iwasan na magkasala. Iwasan na. At gawin natin ang ating puso ay pusong dakila, pusong malinis, laging handa sa pagmamahal sa Panginoon Diyos. Dahil ang ginawa ni Kristo para tayo ay matubos buhay ang kapalit. Walang makakagawa niyan sinuman maliban kay Kristo. Kaya salamat po, dakila naming Ama. Kayo rin po ang tutulong sa amin para na magawa namin na mahalin kayo habang kami nabubuhay, makasunod sa inyong kautusan. Kayo po ang magkakaloob ng lahat na yan sa amin. Kaya salamat po, dakila naming Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you. Ikaw, Ate Junmin, ano po? Salamat po, Nanay Mina, and glory to God. Hallelujah. Sa buhay niyo po.
At sabi nga po ni Ate Hallelujah. Matilde Kahumban na amen, amen, and amen. Sabi ni Ate Lita, amen, Ate Chingbong, no? So, salamat po sa lahat. And we pray na tayo po ay naunawaan natin ito na talagang napakahalaga po ng dugo ni Jesus sa panahon na, no? So, amen. So, Hallelujah. sabi ni Ate Hallelujah. Tita, amen, no? Salamat po sa lahat ng nakikipag bulay-bulay, no, nakisabay at mula kanina hanggang ngayon nandiyan pa din, no. So, no, kayo Salamat naman. at tayo po ay kinakausap ng Panginoon ngayon at matuto po tayo na talagang palalim po ang ating pagkakakilala sa Diyos sa araw-araw natin na pamulay-bulay from chapter to chapter, sabi nga po ni Ate Lita Dilapas, chapter to chapter, verse to verse, no. Kaya Ate Litzel Sita, sabi niya amen and amen, no. Salamat po, no, sa bawat isa sa atin ngayon, no. Kailangan na sa ating pamulay-bulay may nakuha tayo every day. So ngayon po grabing marami po, no, kung pwede lang talagang itong pinaka chapter 16 pinaka heart po ng Levitico na talagang ito po ay nag-uugnay po kay Jesus talaga. Talagang progressive foreshadowing, no, shadow lang po kung paano po si Jesus tayo po ay tinubos. Ano po? No, so siya yung parang kambing na inangkinan niya lahat ng ating mga kasalanan, no, so nung pagdating ni Jesus. Binugbog, pinako, Lahat na po. lahat Grabe. ng sakit. Siguro ay pag nararamdaman niya. ang tingin ng ama sa kanya noong nakabayubay siya, hindi Talagang nakabayubay, ang kaabag-abag. dumi-dumi niya dahil ang lahat ng kasalanan ng buong mundo ay inako na ni Lord, no? Kasi 'di ba ang kambing niya siya yung nag-ako na sa lahat ng kasalanan ng Amen. pinakawalan. Amen. So ganun Amen. po ang ating Panginoon. Tapos hindi na sama si Nanay, hindi na natin sayangin 'yon. Hindi na natin sayangin ito na nandito pa tayo buhay, patuloy natin na lumakad sa kalooban ng Diyos. Para po naman mayroon namang talagang yun bang honor, yun bang merong na parang talagang masuklian o hindi, kahit hindi man natin masuklian, talagang makikita na tayo ay worthy din po sa karapat dapat. Hindi naman tayo karapat dapat, pero ginawa tayong karapat dapat dahil kay Jesus eh. Kaya tingnan atin pong lakaran kung paano po tayo mamuhay sa kalooban ng Diyos this time na po. Ano po, napakagaan na lang, hindi na tayo maghandog ng ganitong mga handog. Kasi Walang pambili ng toro. kasi hindi naman na mapatay physically eh. Kasi ang mga tao kasi sa physical lang po sa nakatingin. Hindi naman mapatay physically pa, hindi natatakot ang mga tao. Ngayong araw, ngayong time na ito. Hindi na magsisimba, no? Wala na, parang ordinary na lang yung linggo. Hindi na, wala na. Kasi bakit po? Kasi hindi naman namamatay agad-agad eh. Pero ano po ang mangyayari sa atin? Totoo po yun. Totoo po sa atin talaga na meron pong kabayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Si Jesus na po nagbayad, yes. Pero ang atin po, kailangan na lang pong sumunod tayo. Obedience tayo sa kalooban ng Diyos. Yan po yung gusto ni Lord na mangyayari sa atin, mga kapatid, no? Si Ate Luzminda Martinez, nandyan pa din is watching. Si Ate Lorna, watching pa din. Lorna Mihares, no? Si Ate Chingfong, nandyan pa din. So, salamat po. Tayo po ay manalangin. O, ate? Sige. Ano po yung nakuha mo ngayon? Kakanta na tayo. Kakanta na na. Ang hallelujah. At ako naman na dito, katulad ng sa kanilang ibinigay dun sa hayop na kambing, ay sinigurado nila na hindi na makakabalik yung kambing na yun. Dahil yun ang tumubos ng mga kasalanan. Siguro pagkakatapo nila doon sa ilalim talaga, hindi na yun makakabalik. Ngayon naman, ang mga tumubo sa ating lahat ay si Jesus nga, talagang naranasan niya ang lahat ng hirap. Doon na lang kung iisipin mo, makakausap mo ang sarili mo eh. Sa paghihirap niya yun, sa pagtubos ng ating mga kasalanan. Dahil nga sa kanya, tayo dinala niya ng mga nakakakilala at sumusunod sa Panginoon, dinala niya sa glory. Ibig sabihin, nasa glory na tayo kung sumusunod tayo. Kung hindi naman tayo sumusunod, wala pa rin doon sa ganong kalagayan. At napakahirap nga sumunod at meron niya na
napakahirap talaga kasi ang tukso na dyan sa paligid natin. At kung tayo naman nalulukuban ng dugo ni Kristo, ay hindi naman natin papansinin ang mga tukso na yan at alam na natin ang mga ginagawa natin mabuti. At dito nga sa pinag-aaralan natin, kung sa panahon, talagang napaka-bless natin ngayon dahil wala na mga pambili ng turo ang mga Amen, tao para amen. makapaghandog. At saka yung mga, kung saan panggubat hanapin yung bato-bato. Ay yung mga kalapati, marami. Kaya yung bato-bato, napakahirap talaga hanapin. Kasi Iba, masarap yun. isa ba yan? Ang bato-bato ay iba ba? Iba ang bato-bato. Ay, akala mo ang kalapati kasi Kasi talagang napaka-bless natin at may tumubo sa atin na katulad na rin natin tao at siya naman ay tatlong araw na nabuhay pagkatatlong araw ay talagang blessed na tayo. Kaya huwag na magpatumpik-tumpik ka, tumpik-tumpik at sumunod na. Amen. Kaya ngayon, Magsuko na ng buhay. Magsuko na ng buhay. At saka sa mga dugunan ni Kristo ang talagang nananalitay sa ating mga katawan. At kung sa totoo naman yung pagpapalo at pagpapala, ay talagang ako madalas din akong mapalo kasi ay napalo ako, Lord, sorry po. O, hindi ko na po ulitin. Meron naman din pa nauulit din. Ay talagang pagpapala po ang pipiliin ko, Lord. So, gano'n na lang ako. Mamaya, wala na akong sakit na nararamdaman. Talagang ang Diyos ay kahabag-habag at talagang siya ay wala nang akong masasabi sa Kanya dahil talagang siya ay masumunod lang ay nakahabagan ka talaga at ikaw ay hindi niya pababayaan. Dahil ng oras sa pangangailangan mo, kung talagang may Yes, bibigay rin niya, Lord. siguro kaya hindi pa niya naibibigay, may dahilan. At pag dumating na sa talagang para sa iyo, para talaga sa iyo. Amen. At tayo nga ay laging magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. At dito sa pagmumulay namin na ito, na dito ang aming lakas. Pag hindi kami nagmulay talaga namang iba yung araw. Yes. Amen. Ibang araw. Totoo po Talagang yun. masasanay ka talaga na gigisingin ka na lang niya eh. Sasabihin naman hindi mo, huwag ka nang gumising, matulog ka na, masarap matulog eh. Pero kami talagang nadoon na lagi tuwing umaga. At kami nagganto at marami nga rin naghihintay pag lumampas kami sa oras. Oh, may live ba ngayon? Sabi nga. Glory to God. Kaya araw-araw na lang nakaloob ng Diyos ay aming pagtsatsagaan to habang kami ay sama-sama pa rito at ang Panginoon naman ang nakakaalam ng lahat sa atin. Amen. Kaya tayo ngayon, wag na natin hintayin yung pagpapalo sa atin. At Amen. lagi na lang pagpapala ang ating isipin. Laging pasalamatan Salamat. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you po. Salamat po Ate Junmin. Laging nasa puso niya pagpapala. Hallelujah. Thank you, Jesus, no? So, ibig sabihin nun, anak tayo ng Diyos, may mga pagpapalo pag tayo may mga paglabag sa kanya, hindi naman kautusan, kalooban. Kasi siya po ay naghahari na po sa puso natin. Ito po ay about kingdom of God, kaharian ng Diyos, hindi po about relihiyon. Pag about kaharian ng Diyos, ito po ay ating malalim na pakipagrelasyon sa Panginoon. At si Jesus na po ang naghahari sa puso natin. Amen. Amen. Ate Susit Duminden Albero, blessed morning. Kumusta po kayo? Kasama namin noon sa church ng mga leader, noon sa CRF. And salamat sa Panginoon. At ngayong araw na ito, tayo po ay maraming mga pagtuturo ni Lord. Yes. Naku, thank you Lord. Salamat. Glory So to you, Lord. sabi nga po ni Ate Lita Dilapas kanina sa kanyang comment na sabi niya, Napakaganda pinapractice na pa natin. daw ito sa mga Israelita, sa mga Jewish. No, so sa mga Hebrews, pinapractice pa ito hanggang ngayon kasi ngayon nasa batas pa po sila sa pagsunod, hindi po pa sa biyaya ng Panginoon through Jesus, sa grace. Hindi kasi sila nanampalataya kay Jesus. Kasi ang kanilang hinihintay ba nila Yung ang Panginoon, hinihintay pa nila Yeah. ang pagdating. Hindi nila alam Siguro- si Jesus na yun, hindi nila alam. siguro patuloy Hinihintay pa rin nila sila. ang tagapagligtas. Ganun. Kaya ang ating panalangin po sa mga naghihintay pa sa mga tagapagligtas ay mag-pray tayo na nandito na. Sabi nga po, Magkaisa na. repent, no? Sa 5 P's, isa doon sa 5 P's ay
the preaching of Jesus is about repent, pag magsisi, kasi ang kaharian ng Diyos ay andito na. Preaching, no? Preaching, Andito P, na. the 5 P's, no? Sa Jesus agenda, isa sa 5 P's doon, preaching. And sabi diyon, Matthew 4:17, ano pong sabi? Repent, for the kingdom of God is at hand. Nagsisi na tayo kasi ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Saan po siya pwedeng maghari? Ano po? So sa puso po natin, kaharian, hindi po to about sa relihiyon. Kasi yung mga Jewish, nasa relihiyon pa din sila. Sa ritual pa din kasi mga pagrelihiyon tayo, ritual pa din ang ating sinusunod. Pero ito po ay about sa kingdom of God. Relationship to God. Intimate relationship sa Panginoon. Paghahari ng Diyos sa puso natin. No? Kingdom of God, repent. 5 P's. Preaching is repent. No? So, Matthew 4:17. No? So, pagsisi kasi ang kaya ng Diyos andito na. So, sa prayer, ano po yung prayer na ito? No? Ang paghahari ng Diyos ay sabi niya, mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa para nang sa langit. Dito pa lang sa lupa, pag ang Diyos ay naghahari na po sa puso natin, may kapayapaan tayo, may Magawa mo lahat kagalakan, ang gusto mo. may makagalakan tayo sa puso. Kasi sa puso hindi tayo about nakadepende sa mga kung anong meron tayo, diyan lang tayo masaya kung meron tayong darating mga physical, mga financial. Hindi po kasi alam mo na anak tayo ng Diyos, naghahari na ang Panginoon sa ating puso, walang hindi niya kayang ibigay sa atin. Kaya kung naghahari ang Panginoon sa puso natin, wala na tayong pangamba, pag-alala. Meron tayong kagalakan is about ito sa prayer ni Jesus, kaharian ng Diyos na din. Ang priority, Matthew 6:33. So ano po yun? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, idadagdag lang sa atin yung mga kailangan natin. Ito ay priority natin. Ano ang priority sa kaharian ng Diyos ay priority niya, kaharian pa din ng Diyos. Kingdom of God, ang priority ay kaharian ng Diyos. So, salamat sa Panginoon. At ang pang-apat ay yung parable is about pa din sa kaharian ng Diyos. At ang pang-lima ay ang purpose. Ang layunin niya, bakit siya nakatawang tao para ipahayag ang paghahari ng Diyos, kaharian ng Diyos sa bawat puso po natin. So, ngayong araw na ito, malinaw po na hindi po ito about relihiyon. Ang ating pamulay-bulay po dito, hindi po tayo nagpahayag ng relihiyon, kundi kingdom of God. Dito sa CLGF, no, sa CLGF na under tayo sa CLGF, no, itong Christ the Living God Fellowship sa pangunguna ng ating Senior Pastor Franklin Benitez, kingdom of God po talaga. Kingdom of God. So, hindi naman is about kingdom of God naman talaga. So, hindi natin itinataas ang ating relihiyon. Ano man ang ating mga relihiyon, ang ating mga denomination, wala po, isang tabi po natin yan. Kasi is about sa paghahari ng Diyos sa puso natin. Pag si Lord na po ang naghahari sa puso natin, nawaan natin yung cross. Ganun pala, si Jesus para yung para pinakahandog, yung atonement na ginagawa noon, si Jesus pala yung ngayon. So, wala na pong ibang handog liban kay sa Panginoong Hesus. At tapos na po. Hindi na po siya babalik dito para maghandog pa sa kasalanan. Hindi na po. Babalik siya para yung nanampalataya po ay siya po yung susunduin ni Lord, no? Pagdating ng araw, we pray na sa pagbabalik ng Panginoon, buhay pa po tayo. Thank you, Lord. Wala na tayong kamatay. So sa time na yun, nananiwala po tayo na ang Panginoon ay andito na, naghahari na po sa puso natin. Pag tayo may lilisan sa mundong ito, alam natin kung sino ang makakasama natin. Amen. Kasi hindi naman talaga tayo forever na mananahan sa mundong ito. Mabubulok talaga yung katawan natin. Papayag man tayo sa hindi, may katapusan talaga yung katawan natin sa mundong ito. Galing sa alabok din uwi, pero alam natin ang ating kaluluwa ay may forever sa Panginoon. Meron tayong kung paano binuhay ang Panginoon, magkaroon din po tayo ng glorified body katulad ni Jesus na hindi na nabubulok, hindi natatanda, hindi nakakain, hindi na nagugutom. Tayo na lang lagi nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Yun po yung ating pinanampalatayaan bilang isang pinanganak muli sa Espiritu. Tayo po ay may mga kasakitan man, temporary lang po yan. Kasi ang forever po,
walang sakit at karamdaman. Ang walang sakit at karamdaman sa piling ng ating Panginoon. No? Temporary lang po lahat ito. Kaya kung na may mga pangangailangan man tayo ngayon, mga kapatid, may mga pangangailangan, physically, nagkasakit, physically, may mga sakit karamdaman, temporary lang po ito. At alam natin, hindi natin aangkinin ang mga sakit at karamdaman dahil sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoon, nagsigaling na po tayo. Amen. At sabi nga, mga pangangailangan, provision natin, buhat sa kayamanan na hindi nauubos, supply niya ang ating mga Given. pangangailangan. Given na po. At, no, so, lahat ng yan, ang mundong ito ay, tayo ay hindi po. Temporary lang din po tayo dito. Kasi ang ating forever ay si Jesus. No, walang pagmamahal na forever sa mundong ito. Temporary lang po lahat. Pagmamahal ng asawa natin, ng anak natin. Lahat po yan ay temporary. Ano po yung forever? Pagmamahal ni Jesus. Forever. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Wala po sabihin nila yung, nagbabago na yung kasama ko. May pagbabago talaga yung mga kasama. Yes, Lord. Kasi, temporary lang po talaga. Amen. Kahit na sabi mo, Lord, gusto kaming talaga, sabay-sabay kaming dalawa haharap sa iyo. Hindi kasi meron tayong tamang timing ang bawat isa. Amen. Amen, sabi ni Ate Lorna. So, kailangan ang ating dito sa mundong ito, yung forever na love ni Lord, yun ang ating ipapalaganap sa ating puso. Amen. I love you with the love of the Lord. Yes, Amen. Lord. Salamat sa Panginoon. Glory to you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you. Magpuri pa daw sa Lord. Ikaw ay ikaw. Amen. Sige po, magpuri po tayo sa Panginoon. We pray na tayo po ay mas lusog, masigla, walang sakit at karamdaman dahil naghahari na po ang Panginoon sa puso po natin. Pinagaling niyo na po ako. Amen. Pinagaling Lalo na. niyo po akong palakasin pa. Yes, Lord God. Tayong lahat pinagaling na. Salamat sa inyo. Yes. Yes, Lord God. Tayo magpuri sa Panginoon. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Yes, Lord. Hallelujah. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Yes, Lord God. Hallelujah. Sa buhay po ni Ate Lorna Mijares, thank you, Lord. Dahil pinagaling, pinalaya na siya, sakit sa tuhod. In the name of Jesus, pinalaya na siya, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa buhay din po, sa kanyang mga anak, si Ivan, si Axel, salamat sa pagkakas mo sa mga trabaho, promotion, blessings sa ministries, Lord. In the name of Jesus. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Ate Liz Salsida at ang Salsida, Mantigan, Bangin. Blessings sa kanya, sa kanyang 5 anak, Lord, in the name of Jesus. Thank you sa good and protection at kagalingan na po sa lahat ng sakit karamdaman nila.
din ang bawat isa, lalo na kay Ate Des Robinyon na hindi ko nag-a-absent dito, Lord. We pray, Lord, gagalingan ako sa kanyang tuhod na accident dito, Panginoon. We pray, Lord, complete total healing na po ni Ate Des, Panginoon, in the name of Jesus. At kay Dr. Hardy na kanyang anak, Lord, legal and protection lagi po sa kanila. Fast recovery po ni Dr. Hardy po, Panginoon, in the name of Jesus. At sa buong pamilya ng mga Robinyon family, sa kanyang mga anak na Ate Des, mga apo lahat po, Panginoon, sa lahat ng mahal sa buhay, in the name of Jesus, pinagaling mo na, pinalaya na sa sakit at karamdaman at blessing sa pag-blessing po sa buong pamilya ni po nila, Lord, ni Ate Des Robinyon, in the name of Jesus. Lord, thank you din po, Panginoon, sa buhay po ni Ate Lorinda Martinez. Salamat po, Panginoon, dahil pinagaling, pinalaya na po din sa sakit at karamdaman, sakit sa dibdib, sakit sa likod, in the name of Jesus. Lord, salamat sa blessing, sa pag-blessing, protection sa kanyang trabaho, in the name of Jesus. Lord, thank you din po, Panginoon, sa buhay ni Ate Tita Reyes Lipardo, in the name of Jesus, ng Lipardo family. Thank you, Lord, sa kagalingan niya, sa kanyang sakit at karamdaman, pinagaling mo na siya. Ate Tita, good and protection po, Panginoon, at sa kanyang dalawang anak, si Simon at si Sam. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo, sa pag-alis mo sa bahay, saan man sila pupunta, iniingatan, sa kanyang trabaho din po, Panginoon, ng kanyang mga anak ni Ate Tita po, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon, sa buhay din po ni Ate Jackie Getson Magabaldo, in the name of Jesus. Lalo siya pagpalain at ang buong pamilya niya. Magabaldo family po, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat po sa good health and protection na pinagaling mo na si Ate Jackie Getson Magabaldo, Lord, in the name of Jesus. Sa kanyang lahat ng mga nararamdaman ngayon, siya po ay pinagaling, pinalaya na po, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat sa mga hindi pa namin sa buhay ni Nanay Lina, Nanay Norming, Father God, the Bukit Bastard family. Patuloy kami nanalangin para sa kanila. Patuloy kami nanalangin sa good health and protection. Kasakit, karamdaman ay pinagaling mo na mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. At Lord, salamat sa blessing, sa pag-blessing sa darating pa dito. Dahil pinapagamit nila ang bahay na ito for sanctuary, sa worship po, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Lord, we pray, we declare na dito sa Niyugan, marami pang mananabahan. At Lord, for church building na din po, Panginoon, para sa fellowship dito sa CLGF Niyugan po, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you din po sa buhay ni Ate Junmin at sa buong pamilya din po nila, Lord, King family, Joy family, Rolando family, sa buhay nila, Lord, gagamitin mo po sila mightily, good health and protection para kay Ate Junmin. Salamat sa tuloy-tuloy na po nakagalingan at sa lahat ng mga pinag-pray niya ng mga financial provision ay darating na po, mga pambayad sa mga utang darating na po, in the name of Jesus, Lord. Salamat po, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo, Lord. I pray din po, Panginoon, para sa aking kapatid ngayon na si Vilma, Panginoon, Bernales, Panginoon, sa ika-58th birthday niya. Hindi man ako nakauwi, dinideklara po, Panginoon, na Panginoon, mahabang buhay pa, Panginoon, ang idadagdag mo po sa kanya, kaligtasan sa kanyang buong pamilya, Bernales family, kay Wabel, kay Julian, kay Warley, in the name of Jesus, Lord, we pray, we declare, Father God, na sila, Lord, ay lalong pagpalain, Panginoon, sa ika-50 na birthday, mahabang buhay pa, walang sakit karamdaman, Lord, dadadasin pa niya ang maraming taon pa, Panginoon. At we pray na siya ay makakasumpong din po sa presensya mo. Tatanggapin ka po niya, Lord, bilang Panginoon. Hari, tagapagligtas po, Panginoon. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Wala pong kami ibang tinataas dito sa kalagitnaan namin. Ikaw lang po, O God. Sa iyong makapangyarihang pangalan, Lord. Sa pangalan ni Jesus. We pray din po, Panginoon, para kay Ate Karen Kagahastian. In the name of Jesus. Sa kanyang buong pamilya. Salamat din po, Panginoon, na lagi din po silang naka-insyon dito, Lord. In the name of Jesus. Pagpalain mo po siya at kanyang asawa sa kanyang trabaho din po, Panginoon, bilang nagsisiman. We pray, we declare sa kanilang pag-alis, Lord, sa kanilang pagbiyahe, Panginoon. Salamat sa complete protection na nanggagaling sa iyo, Lord, in the name of Jesus. Yes, Amen. Lord. And we pray din po, Panginoon, para kay Dayan, para kay Neil, Father God, Panginoon, Lord, sa buong pamilya nila, Triambulo, Reyes family, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang mga anak, Father God. Yes, Panginoon, Lord. salamat sa pag-iingat mo sa kanila, Thank you, Lord.
Lord, lalo na sa pagbiyahe nila sa barko. Father God, sa pagsakay nila bilang mga seaman nagtatrabaho. Father God, in the name of Jesus, ikaw po ay mag-iingat sa kanila bilang mga kasama namin dito sa CLGF Niyugan at sa mga iba pang mga kasama namin dito, mga Romero family, Father God, Monica family. Lord, sa lahat ng mga nagsisimba pa po dito, Lord, in the name of Jesus, mga kabataan, Panginoon, salamat sa pag-iingat mo at we pray, Lord, more leaders na mga disciple na i-raise up mo mga disciple dito sa lugar na ito, Father God. Salamat, Panginoon, sa mga bagong instrument na ibigay mo din dito. In the name of Jesus, Lord, wala po kaming iba, Father God, na pinanampalatayahan. Ikaw lang po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na ikaw po, Panginoon, ay mag-provide mission mo to, Lord. Lord, ikaw yung magbigay ng provision para dito, Lord, in the name of Jesus. Sa lahat ng mga international teams missionary, Father God, in the name of Jesus, kami po ay nanalangin po, Panginoon, na good health and protection, lalo na po sa executive directors na si Pastor Gani at sa CEO na si Lord, Ma'am Cathy Marancelio, Panginoon, at sa lahat-lahat ng nasa IT office, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng mga kasama naming mga global intercessor sa pangunguna ni Pastora Rose, Panginoon, Pastor Mar, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Kaming lahat po ay nanalangin po, Panginoon, Lord, and din po, Panginoon, sa CLGF namin na senior pastor din po, Panginoon, si SB, Pastor Franklin Benitez, Lord, at sa buong Benitez family, good health and protection lagi. Lord, salamat po sa kanyang buhay na ginamit para kami po, Panginoon, ay pangunahan, mga CLGF pastor, O God, lalo mo sila pagpalagi, mahabang buhay, walang sakit maramdaman, sa blessing, sa bugas, lumali sa kanya, at sa buong pamilya niya, kay Ma'am Jean, sa kanyang mga anak, Lord, kay Lord, Halion Faith, kay Sil, at kay Francine, Panginoon. Thank you, Lord, sa pag-iingat mo sa Benitez family, in Jesus' name, and even Father God, and Pastor Anelia, at Lord, hallelujah, na aming city pastor, Father God, nasa Victoria, Canada ngayon, at papunta na din po siya sa kay Ate Rita, Dilabas, Lord, we pray, we declare, Father God, na lahat ng itinerary ni Pastoral, Panginoon, ay iniingatan mo, binabalot mo siya ng iyong banal na dugo, Father God. Salamat sa kanyang buhay, di namin tumagmani sa amin, pero bilang aming city pastor dito sa Cavite, Lord. Salamat po, Panginoon, po, Panginoon, sa mga lahat ng outreach pastor, sa lahat ng mga CRA pastor din po, Panginoon, in the name of Jesus, kay Pastora Cora, kay Pastora Rolly, Pastora Bibi, Lord, sa lahat, Lord, lahat po, Panginoon, Pastor E, Lord, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa mga kapastoran mo po, Panginoon. Hindi man namin na-mention ang ilang kanilang mga pangalan, mga pastor, mga missionary, lahat ng mga ginagamit mo, Panginoon, lahat ng mga Christian, Panginoon, Lord, na ginagamit sa pagpahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Marami pang maaabot, mag-raise up ka pa na maraming mga kamanggagawa. The harvest is plenty, but the workers are few. Lord, mag-raise up ka pa, Panginoon, maraming kamanggagawa na ipahatid mo, Lord, ang mga balita, tungkol sa kaharian mo sa bawat bansa-bansa po, Panginoon. Pinagkatiwala namin ang bansang Pilipinas, ang mga namumuno nito, Lord, hallelujah, mula sa presidente down po, Panginoon, sa mga senador, mga congressman, mayor, at sa mga barangay council, kapitan, Lord, lahat ng Panginoon ay aming pinapanalangin, Lord, Panginoon, wisdom, protection sa kanila, kaligtasan po, Panginoon, at sa mga lahat ng mga presidente sa mga bansa-bansa, Panginoon, kaligtasan po, Panginoon. We pray, Lord, para sa bansang Israel, Lord, we pray, Lord, na sila po, Panginoon, ay ma-open na po ang kanilang mga pusong isipan na dumating ka na, nandito ka na, naghandog ka na, isang paghandog na, hindi na sila po na maghandog para sa kasalanan. Father God, Panginoon, we pray, you open mo lang spiritual eyes and mga spiritual ears sa lahat ng mga tao na makakarinig at makakarinig ng iyong mga salita po, Panginoon. Sinabi nga po ng salita mo, Lord, ng Panginoon, nung narinig namin ang tinig mo ngayong araw na ito, hindi na namin matigasin ang aming mga puso. Thank you, Lord. Marami pong salamat, O Diyos. Hallelujah. Na ikaw ang Diyos makapangyarihan sa lahat at kami po. Thank you sa dugo mo na inihandog one time perfect sacrifice para sa aming mga kasalanan. At Lord, turuan mo ang bawat isa na lumakan na naayon sa kalooban mo. Kasi hindi ka nagbabalik para maghandog pa. Kapabalik ka para handog, Panginoon, para sa final judgment sa aming mga buhay dito, Panginoon. Lord, salamat po. One day, makikita mo kami, Father God, na sasabihin mo, Lord, well done, my good and faithful servant. Lord, hindi namin marinig yung sasabihin na hindi mo kami kilala. Lord, Panginoon, we pray, ikaw yung mag-guide sa amin sa lahat ng aming gagawin. We pray for the genuine repentance sa lahat ng mga tao sa mundo. Genuine
makakapasok sa aming buhay, Panginoon. In the name of Jesus, we are covered by your blood. In the name of Jesus, salamat po, Panginoon, lahat na ito sa temporaryo namin na paghiwalay. Panginoon, balutin mo po ang bawat isa ng iyong banal na dugo, Father God, at suot-suot namin ang sandata ng spiritual na sandata na ibinigay mo sa amin, Lord, para kami, Panginoon, ay protektado sa lahat ng mga gawa ng kaaway, hindi makakapasok sa aming buhay. Ito po itaos pusong panalangin namin sa iyo, Lord, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen at amen. God bless po everyone. Shalom po sa lahat-lahat. Hallelujah. Sabi mga po, amen. Thank you, Lord. Sabi ni Ate Lorna Mihares, glory to you, Lord. Amen. Sabi ni Ate Ching Fong. Amen. Hallelujah. Sabi ni Ate Lit Salcida. No, kumakanta din po si Ate Lit Salcida. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. At saka, mag-8:30 na, pero gusto pa ni Ate Junwin na isang kanta. Ano ba gusto niyo? Ayan. Ganun din. Hallelujah. Thank you, Jesus. Inglesin natin pa. Magpupuri pa daw tayo. Sabi ni Lord, sabi ni Ate Junwin, sabi ni Lord, gusto ni Lord ng pagpupuri pa. Amen. I thank you for your matchless love. You sent your son to die for sinners such as I. Ang ating mga pagpuri sa Panginoon, ito po'y mabangong sa mundo sa harapan niya. My all, my life, my heart, my soul, I have no wealth to give, no silver and no gold, a living sacrifice for you, God alone, a vessel for your use, and everything I own. Lord, lead me through this day in what I do and say. Oh, may I be your light for everyone to see, your love and saving grace. Oh Lord, help me to share. This is my earnest prayer. Yes, Lord God, hallelujah. Thank you, Lord. I don't deserve your love, and yet for me you shed your blood. Yes, thank you for your blood, Panginoon. Salvation full and free. You give at Calvary. Yes, Jesus, I offer you my all, my life, my heart, my soul. I have no wealth to give, no silver and no gold, a living sacrifice for you, God alone, a vessel for your use, and everything I own. Lord, lead me through each day in what I do and say. Oh, may I be your light for everyone to see, your love and saving grace. Oh Lord, help me to share. This is my earnest prayer. Love you with the love of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. To see you, Jesus, come to me. Yes, Lord God. And your heavenly home, I be there. Yes, Lord God. Thank you. Salamat po sa I offer my Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, everyone. Shalom po, everyone. Hallelujah. Tayo po ay iningatan ni Lord. See you po tomorrow for Levitico chapter 17. Pwede po tayo magbasa advance para po tayo makaka-comment din po at makapag-bulay na kasama din po dito. No? Basa-basahin natin uli. No? Ulitin sa pagbasa para maunawaan natin ang salita po ng Levitico chapter 17. Sagrado ang dugo. Amen. Hallelujah.
the love of the Lord. Yes, Lord. Thank you. Lord, Mula kanina hanggang ngayon, andiyan pa din kayong lahat. And glory to God. Thank you so much sa buhay ni Ate Tess, sa buhay ni Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, Ate Minda Martinez, Ate Jessica, Ate Let Salcida, Ate Ching Fong, Ate Lorna Mijares, at sa lahat-lahat. Shalom po everyone. Hallelujah. See you